Ako nga pala si Regeline, domestic helper dito sa Singapore. At ito, ang kwento ng aking buhay. Hay, nakakamiss ang Pinas. Pero, aanhin ko naman ang enjoyment. Wala namang pera. Ayaw ko na ma-experience ang dati kong buhay. Ang tambay, maghihintay kung sino mahututan, at higit sa lahat, ang maging puta. Hindi lang 10 lalaki ang dumaan sa aking buhay. Ang dami nila. Halos di ko na nga mabilang eh. Masakit man isipin, pero totoo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na ikwento ang aking buhay. Walang nakakaalam ng buhay ko. Kahit nga pamilya ko, hindi nila alam eh. Lagi sila nagtataka, bakit marami daw akong pera. Pero kahit kailan, hindi ko sila magawang sagutin. 2008 ko sinula ng ganang diskarte sa buhay. 17 years old pa lang ako noon. Kasi wala na talaga eh. Naawa na ako sa mga magulang kapatid ko dahil wala silang makain. Nag-iisa lang naman akong babae sa mga kapatid. Pero akong gumagawa ng paraan para may makain lang kami. Oo, inaamin ko, pangbababoy sa sariling ginagawa ko. Pero wala eh, ano magagawa ko? Yun yung napili kong landas eh. Kahit saan siguro ako pumunta, may humihingi ng cellphone number ko. At gusto nila akong makasama kahit saglit. Kahit bagong kakilala ko pa nga lang sumasama na ako. Kasi sayang eh, pera din yun. Kaya nga hindi ako nagkikipag-boyfriend. Kasi ang alam ko, lahat ng lalaki, sex lang ang habol sa babae. Yun bang, pagkatapos kang kunin yung gusto nila, iiwanan ka na lang agad-agad. Diba? Katulad na lamang ni Ali Jan Caberoy, ang walang hiya. Pagkatapos kunin ang aking pagkababae, basta na lang akong iniwan sa ere. Wala man lang ang kahit anong salita. Hindi na ako pinansin, kaya simula nun, hindi na ako nagkipag-boyfriend. Kaya nga siguro kasama siya sa dahilan kung bakit ako naging puta. At ito pang masaklap, noong 18 years old ako, my God, nabuntis ako. At di ko alam kung sino ang ama. 2 months pa lang ang tiyan ko noon. Kaya nag-decide ako magtrabaho sa isang videoke bar. Malakas ang kita ko doon. At nakapag-ipon ako ng malaki para panaglag sa bata. At hindi lang basta laglag pinadukot ko talaga. Shit, ang sakit nun. Kasi buhay yung pinatay ko. Ang sampol pa, 4 months na yun. Oo, fetus na siya. At nakita ko kung paano siya nilibing. Ang sama-sama ko, no? Sarili kong anak pinatay ko. Alam ko kahit anong gawin ko, kasalanan talagang ginawa ko. Mortal sin ba? Pero naunahan ako ng negative na pag-iisip eh. Paano ko siya kabuhayin? Anong papakain ko sa kanya? Sino ang tatay? O wala akong masabi kasi kahit sino na lang ang tumitikim sa akin. Shucks, ang bago ko talaga. November 2009, nangyari ang bangungot na yun. Pero, sige pa rin ako. Tanggap pa rin ako ng tanggap ng pera. Kapalit ng panandali ang aliw. At hanggang sa makahalata na nga ang mama ko sa pinagagawa ko. Kaya May 2010, pinapunta niya ako sa Manila, sa tiyahin ko. At yun nga, akala ko, bagong buhay na talaga. Pero,